God Level Demon Chapter 151 hanggang 160. Jingle Bell. Habang naghahanda si Zia Ping para sa quarterfinals ng hapon, biglang tumawag ang kanyang amang si Zia Chuanliu. Oy, Dad, ano? Kinuha ni Zia Ping ang kanyang cellphone at sinagot ito. Sumigaw si Zia Chuan, anak, binabati kita, pasok ka sa quarterfinals. Wala lang, gusto ko lang itanong sa iyo, may pagkakataon ba akong manalo ng championship sa pagkakataong ito? Siyempre, may mga pagkakataon, pero ano ang itatanong mo tungkol dito? Mausisang tanong ni Zia Ping. Palihim na ngumiti si Zia Chuan, hindi mo kilala ang anak mo. Ang Tiansheng High School Fighting Competition na ito ay nasaksihan na ng kumpanya ng paglalaro dahil napakapopular nito at halos sa buong lungsod. Kaya nagbukas ang mga bookmaker, nagsusugal kung sino ang mananalo, ang pinakamababang tsansa ay si Qin Muiang, ang isa ay matatalo ng 5 puntos, ang pinakamataas ay ang anak mo, ang isa ay matatalo ng 10. Matapos marinig ito, pinaikit ni Zia Ping ang kanyang mga mata at sinabing, ayaw mo bang magsugal? Siyempre naman, tuwang-tuwa si Zia Chuanliu na nagsabi, kung isugal mo ang anak mo at manalo ka, matatalo ka ng 10. Mahirap ang tatay mo, pero naipon mo na ito sa loob ng 20 taon, at mayroon ding 200,000 at 300,000 na deposito. Kung mananalo ang sugal sa pagkakataong ito, makakakuha ka ng 3 milyong federal na barya. Ngayon ay napakagandang pagkakataon para kumita ng pera. Pagkatapos niyan, sasamahan kita sa paglalakbay ng nanay mo sa buong mundo at kung paano maglaro. Proud na proud siya sa kanya. Pero kayo ang pamilya ng mga kalahok, hindi ba't ilegal ang pagsusugal? Zia Ping daw. Umiling si Zia Chuan, nakakasiguro ako, basta't isugal mo ang anak mo para manalo, hindi iyon paglabag. Sige, kung gayon ay sumugal ka, may kumpiyansa akong manalo ng kampyonato. Zia Ping mula sa channel. Agad na sinabi ni Zia Chuanliu, alam kong napakalakas ng anak mo, kaya maniniwala na ako sa iyo sa pagkakataong ito. Pagkatapos noon, malakas niyang sinabi, at saka ibinaba ang telepono, tinatayang tataya siya. Kumpanya ng loto. Kumislap ang mga mata ni Zia Ping, at agad niyang binuksan ang telepono, virtual projection, at agad na hinanap ang pahina ng Tiansheng Gaming Company. Mayroong sugal tungkol sa Tiansheng High School Fighting Competition. At napakalakas ng kasikatan, kaya maraming tao ang nag-iiwan ng mensahe sa pahinang ito, tila lahat sila ay naghuhula kung sino ang mananalo sa kampyonato. Tiningnan niya ang mga posibilidad, at siya talaga ang may pinakamataas na posibilidad. Walang sino man ang optimistiko na mapanalunan ang kampyonato. Kahit natalunin niya si Liu Liang, hindi nagbago ang mga posibilidad. Tama, ito ang regular na kumpanya, na kinikilala ng federal na pamahalaan. Sinasabing magagamit ito ng kalangitan, at napakalaki ng ekonomiya, na may halaga sa merkado na 10-10 bilyong federal na pera. Kumislap ang mga mata ni Zia Ping, kung ganito nga ang kaso, hindi na nakakapagtaka para sa mga tao ng kumpanyang ito na malaman na si Qin Muiang ay na-promote sa militar. Kung ganito nga ang sitwasyon, hindi nakakapagtaka na hindi nagbago ang tsansa. Tutal, gusto ng isang malakas na mandirigma na talunin ang mga makapangyarihang manlalaro. Imposible talaga ito, imposible talaga. At ang tsansa niyang manalo ay 10, na mauunawaan naman. Kawili-wili, naikuyong ni Zia Ping ang kanyang kamao, isa itong magandang pagkakataon para yumaman. Kung manalo ako ng 40 milyong federal na pera at manalo, babayaran ba ako nito para sa 400 milyong federal na pera? Ilang libro ang maaari kong ibenta? Pastahan, kailangan mong tumaya. Sa totoo lang, nakakatuwa rin siya. Walang sino man ang masyadong magagalit sa sarili niyang pera. Lalo na, maaari siyang magkaroon ng pagkakataong madaling kumita ng daan-daang milyong federal na barya. Isang hanggal ang sumuko. Bukod dito, sa ngayon ang Shuicheng Gaming Company ay isang regular na kumpanya, at hindi ito kailanman mag-aatubiling magbayad, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagsusugal. Siyempre, kung masyadong mataas ang sugal, tinatayang tatanggirin ang mga bookmaker. Ang 40 milyong federal na pera ay isa lamang numero na hindi maaaring panatilihin. Kahit na mabayaran ang kabayaran, kayang-kaya pa rin ito ng kabilang partido. Sa pag-iisip nito, agad na nag-login si Zia Ping sa website, mabilis na nagparehistro, pagkatapos ay itinali ang kanyang ID card, bank card, at pumirma ng isang kontrata na may mga federal na legal na epekto. Ding! Agad siyang sumugal ng 40 milyong federal na barya at isinugal ang sarili para mapanalunan ang kampyonato. Matapos gawin ang lahat ng ito, biglang nakahinga ng maluwag si Zia Ping, naikuyong niya ang kanyang mga kamao, tila kahit hindi niya mapanalunan ang kampyonato, imposibleng mangyari iyon, hindi niya maaaring pabayaan ang 40 milyong federal na pera. At kapag nanalo ka na sa kampyonato ng kompetisyong ito sa pakikipaglaban, makakakuha ka ng malalaking benepisyo. Ilang tao sa 400 milyong federal na pera ang hindi kayang yumaman ng ganito kalaki sa kanilang buhay. Sa oras na ito, agad na nakatanggap ang punong tanggapan ng Tiansheng Gaming Company ng mga empleyado para tumanggap ng malaking taya na ito. Hepe, may mga taong tumaya ng 40 milyong federal na pera na napanalunan ni Zia Ping. Bulalas ng isang empleyado, kalokohan ba ito? Alam mo namang wala ng tsansa na manalo ang bata, para siyang maglustay ng pera. Bilang isang internal employee, natural niyang alam ang tunay na lakas ni Qin Muiang, at tiyak na mananalo ang kompetisyong ito.
Haha, katangahan naman. Ipinagmamalaking sabihin ng hepe ng kumpanya ng pagtaya, pampadalhan lang ito sa atin ng pera. Makakatanggap ako ng 40 milyong federal na barya ng walang kabuluhan. May isang negosyo sa mundo kung saan napakadaling kumita ng pera. Ito ay pagsusugal lamang. Hepe, sa tingin ko mas mabuting mag-ingat. Nang ahas ang kabilang partido na maghulog ng 40 milyong federal na barya. Tinatayang hindi ito maliit, at maaaring may kakilala silang tagaloob. Sinabi ng isa pang Deputy General Policeman na mas maingat siya. Sa loob ng utot, sino pa ba ang mas makakaintindi kaysa sa atin? Hinamak ng mga boss ng kumpanya ng paglalaro, naniniwala akong alam mo rin na si Chin Muyang ay isang malakas na mandirigma. Mas malakas na ito kaysa sa ibang mga kakumpetensya. Paano ka matatalo? Kung sibilyan itong si Chin Muyang, baka mag-alala ako na baka lokohin siya, tumanggap ng suhol, o magkunwaring natatalo sa ibang mga kalahok. Pero ang Chin Muyang niya ay pamilyang Chin. Kung ang mga ari-arian niya ay mahigit 10 bilyon, kaya ba niyang bilhin ang perang ito? Para sa isang maliit na reputasyon, isinasapanganib ang mukha ng buong pamilyang Chin, sulit ba ito? Sinuri niya ang lahat ng detalye at puno ng kumpiyansa. Hepe, alam namin kung sino ang tumaya. Si Ziaping iyon, ang lalaki mismo ang tumaya sa sarili niya. Nagpatuloy sa pag-iimbestiga ang empleyado, ngunit natagpuan din niya ang pagkakakilanlan ng tumaya. Si Ziaping ba yan? Sinasabing sibilyan ng batang yan. Si tatay ay tagapamahala lamang ng lungsod. Paano siya makakakuha ng 40 milyong federal na barya? Natigilan at hindi makapaniwala ang Deputy General Manager. Haha, si Ziaping pala. Masayang tumawa ang amo ng bookmaker, gago yan. Siya ang namamahala kung saan niya nakuha ang napakaraming pera. Aba, binibigyan tayo ng pera ng batang ito. Saan ba tayo hindi matatanggap? Tinatayang nakikita ng batang ito na iniisip ng aming kumpanya na may pagkakataon siyang manalo, mataas ang posibilidad, at ang puso ay hindi nagkasala para lamang mangolekta ng 40 milyong federal na barya. Ang mga kabataan ay mga kabataan. Ang aming kumpanya ng paglalaro sa Tianchusheng ay umiiral ng daan-daang taon. Maaari itong kumita ng maraming taon. Mayroon bang brush? Para makakuha ng eksaktong logo, inilalagay pa namin ang mga kalahok sa inidoro. Sa tuwing gagamit kami ng ilang toilet paper, malinaw naming natutuklasan. Gustong baligtarin ng batang ito ang langit. Gusto niya tayong padalhan ng pera, tutuperin natin siya. Tumango rin ang iba. Walang nag-akala na mananalo ang batang ito. Tinatayang si Ziaping ay may malaking tiwala sa sarili. Naniniwala rin siya na si Chin Muyang ay hindi niya kalaban sa ilalim ng parehong kaharian. Labis siyang nahihiya na makakuha siya ng malaking deal. Karaniwan, totoo ito, ngunit si Chin Muyang ay isa ng malakas na manlalaro, na ibang-iba. Sa hapon, ang quarterfinals. Tumayo si Ziaping sa ring at tumingin sa kanyang kalaban. Siya si Zhang Yaro. Hindi niya inakalang matatalo ni Zhang Yaro ang kalaban ng Wushu Jiushangtian at makapasok sa quarterfinals. Tutal, si Zhang Yaro ay napromote lang sa ikawalong langit. Masasabi lamang na ang mga kwalifikasyon ni Zhang Yaro ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala, at ang hamon ng paglundag ay isa lamang paglilibang. Maging si Churong ay ganoon din, tinalo rin niya ang isang master ng unang middle school, matagumpay na nakapasok sa quarterfinals, ngunit ang kanyang kalaban sa quarterfinals ay si Chin Muyang, na halos hindi nagtaguyod ng pag-asa para sa semifinals. Sa wakas ay hinintay ko na ang pagkakataong makipaglaban sa iyo. Punong-puno ng digmaan si Zhang Yarume, nakatitig kay Ziaping. Kahit na ang **** na ito ay isang lalaking masigawan sa paaralan at masama sa pagnanasa, kailangan niyang aminin na ang kanyang lakas ay talagang kahanga-hanga. Malinaw na nakita niya ito bago pa man ang paglilitis sa Beast Island. Ang grupo ng mababangas at malulupit na gangster ay pinatay lahat ng lalaking ito. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng ordinaryong martial arts. Pero ayaw niya. Dati mas malakas ako kaysa sa lalaking ito, ngayon ay nalampasan ko na ang sarili ko. Paano kaya nakumbinsi si Zhang Yaro? Bukod pa rito, mayroon siyang ganitong tiwala sa sarili. Kahit na ma-promote si Ziaping sa kaharian ng Wudou Jiushangtian, siguradong matatalo niya ang isa't isa. Ang dating kalaban ay isa ring dalubhasa sa mundo ng martial arts, at natatalo sa kanyang sarili. Pasensya na, tumingin si Ziaping kay Zhang Yaro, hindi ako matatalo sa iyo sa pagkakataong ito. Tutal, kailangan kong kumita ng pera at suportahan ang pamilya ko. Kaya sa pagkakataong ito, aaminin mo na ang pagkatalo. Kung gusto mong magsumikap, hindi mahalaga, gagaanan ko ang hirap, hindi. Masakit sa iyo. Seryoso ang mga mata niya. Tutal, tumaya siya ng 40 milyong federal na barya sa pagkakataong ito. Kapag nanalo siya, makakakuha siya ng 400 milyong federal na barya. Kahit ano paman, hindi siya maaaring matalo. Nang marinig ko ito, medyo natigilan ang mga manunood sa paligid ko. Anong nangyari? Narinig ko na sa usapang ito, lagi akong may nararamdamang mali. Oo nga, mas magaan ang tahol at hindi ka masasaktan. Hindi ba't ito ang unang beses na nakausap ko ang kasintahan ko nang buksan ko ang bahay? Naayos ba ng dalawang tao ang kanilang mga nararamdaman sa ring, at nagkabit sa isa't isa? Kailangan pa ring magsyota ang 2 taong ito at magkaroon ng anak. Maaaring hindi mo alam na ang 2 lalaki ay magkaibigan at magkasintahan din. Hindi ba't sinasabi mong may magandang resulta ang sayaw ni na Ziaping at Nangang?
Binuksan nila ang silid ng mga qualifier. Ang pagbubukas ng kwarto ay isang utot. Sinasabing buntis ang babae, may 3 buwan na. Mga ibon, hindi ba't estudyante ito sa high school? Malaki ba ang tiyan ng kasintahan mo, may pagkatao ba? Hindi nakakapagtaka na medyo mas magaan ito, at ang mga damdamin ay takot na igalaw ang mga gulong. Maraming manunood ang nagulat sa balitang ito ng tsismis. Hindi nila inaasahang papatayin sila. Ang 2 lalaki at babae sa ring aid ay may isang binti, at buntis pa rin sila noong Marso. Isa itong malaking balita. Narinig ng ilang mamamahayag ang balita, lahat sila ay nanlalaki ang mga mata at tuwang-tuwa. Malaking balita ito, buntis ang mga batang babae sa high school, at sila rin ang mga manlalaro ng quarterfinals. Kahit anong klaseng balita ang ilabas, siguradong babahain nito ang buong lungsod ng Tianshui. Kailan kaya tataas ang click rate ng kanilang mga website ng balita? Malaking bagay yan sa promosyon ng pagtaas ng sweldo sa katapusan ng taon. Kahit ang mga ulo ng balita ay naisip nilang lahat, nagulat ako, minor de edad pala ang mga babaeng nasa high school, hindi alam ng tatay ko kung sino yun, nagsimula ng magkagulo ang 8 nangungunang lalaking manlalaro, naabutan ng mga buntis ang plataporma, katawa-tawa, walang asawang buntis na mali, ang malungkot na kanta ng mga babaeng minor de edad, isang bangkay at 2 buhay, ang paghihiganti ng kanyang kasintahan sa ring. Ikaw, nang marinig ni Jiang Yaro ang mga salita ng mga nakapalibot na manunood, bigla siyang nawalan ng malay, at ang kanyang magandang mukha ay namula, at ang kakilakilabot na si Zia Ping, na sumisigaw sa harap, ay ang hanggal na nagsalita at naging ganito. Mukhang sa pagkakataong ito ang laro, hindi lamang para talunin ang magkahalong bola, kundi para turuan din siya ng pagkain, o kung hindi ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kung ano ang hindi masabi. Nagsisimula na ang laro, agad na inanunsyo ng referee ang laro. Nang biglang bumagsak ang boses, nagulat si Jiang Yaro, at ang putok ay isang kulog. Libu-libong bergamot ang inihahain para sa mga senior martial arts. Sa isang kisap mata, siya ay naging libu-libong palad, kathang isip at huwad, totoo at huwad, na parang isang Buddha, na naglalabas ng isang sagrado at time na kapaligiran. Mabilis na lumabas ang kanyang mga paa dahil sa takot, at lahat sila ay naapakan, at may 2 bakas ng paa na nasa kailaliman ng hukay. Sumiklab ang kakilakilabot na galit, at ang buong plataporma ay natigilan. Nakakamangha, natuto pala ang babaeng ito kung paano maging 1,000 bergamot, paano ito naging posible. Sinasabing kahit sa hindi mabilang na mataas na antas ng martial arts, parang 1,000 bergamot na lang ang sapat para mapasama sa nangungunang 10 martial arts, makapangyarihan, at kapag natutunan na, ang leap level challenge ay nakakaintriga. Hindi nakakapagtaka na madaling talunin ang isang malakas na martial artist na kayang talunin ang martial arts. Nang maipakita ang libu-libong Buddha, libu-libong kamay ang pinagsama-sama, at hindi mabilang na lakas ang pinagsama-sama. Ang lakas ng isang kamay ay 10 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong martial arts. Ganito ang dating malakas na lalaki ng martial art. Nang tamaan siya ng palad, napasigaw ang buong tao, at ang mga tadyang sa dibdib ay nabali ng mahigit 100 beses. Hindi nila napigilan. Pero napakahirap matutunan ang martial art na ito. Isa lamang itong komplikadong galaw. Sapat na itong magpasabog ng ulo ng mga tao. Mahirap itong tandaan, bukod pa sa pag-aaral. Walang talentong walang kapantay, at hindi mo man lang ito maiintindihan. Ang ganitong uri ng karakter ay isa lamang estudyante ng ika-75 na middle school. Hindi nakakagulat kahit na nasa unang middle school ka pa. Maraming manunood ang nagulat, hindi nila inaasahan na makakagawa si Jiang Yaro ng ganito kalakas na martial arts. Iba ang Wu Shu sa panitikan. Ang panitikan ay 1,000 tao na may 1,000 Hamlet. Iba-iba ang panlasa ng bawat tao. Iba-iba ang opinyon ng iba't ibang tao tungkol sa kalidad ng iba't ibang akda. Gayunpaman, kung malakas ang pag-aayos ng martial arts, ito ay gaganap. Ito ay malinaw sa isang sulyap, at imposibleng pekain. Nang pagsamahin ang hindi mabilang na mga sampal ni Jiang Yaro, halos umabot sa sukdulan ang kapangyarihan nito. Sandali siyang humakbang palabas, humarap sa harap ng dibdib ni Zia Ping at hinagilap ang hangin. Bam! Tunog! Ang palad na ito ay isang hampas sa dibdib ni Zia Ping, parang isang kampana sa umaga at isang tambol, na bumubuga ng isang malutong at matamis na boses, at ang lupa ay nabasag ng kilabot. At ang mga paa ni Zia Ping ay nayanig din sa isang malalim na hukay at lumangit-ngit. Ang lakas ng gayong palad, kahit ang pinakamalakas sa ordinaryong martial arts na 9 na langit ay hindi kayang pigilan, ang isang palad ay maaaring lumipad palabas, direktang nasugatan ng baga, nabali ang mga tadyang. Nay, ang awkward naman ng babaeng ito, dahil ba sa tuluyang iniwan itong walang hiyang si Zia Ping, at ngayon ay nakahanap na ng pagkakataon, para lang gawin ang palad na ito, magkukunwering halos patay na si Zia Ping. Ito ang maalamat na pag-ibig dahil sa pag-ibig. Isang grupo ng mga tao ang nagulat at natulala. Nakita nilang lahat na ang galaw na ito ay hindi isang kasinungalingan. Isa itong sampal sa mukha, at maihahambing ito sa sukdulang pag-atake ng martial arts. Ano, nagulat ang mga manunood, ngunit mas nagulat si Jiang Yaro kaysa sa mga manunood. Dahil sa kanyang tugatog, sinampal niya si Zia Ping, at ang palad ng kanyang kamay ay parang pares, ngunit parang bulak. Ang lakas ng kanyang palad ay madaling matanggal, maipasa sa lupa,
o sa hangin, at hindi kayang saktan ang katawan ni Ziaping. Paano naman nangyari iyon? Hindi makapaniwala si Jiang Yaro sa nakita niya. Labis ang tiwala niya sa sarili niyang lakas. Kahit sa harap ng totoong martial arts, may tiwala pa rin siya sa isang labanan. Sa nakaraang kompetisyon na May 16 na manlalaro, tinalo niya ang isa't isa gamit ang 3 stroke at 2 estilo. Ito ang patunay. Gayunpaman, nang marating ko ang tugatog ng lalaking ito, ang taong iyon ay talagang walang anuman, at kahit ilang hakbang pa atras ay hindi ko na magawa. Bagamat alam niya ang kapangyarihan ng mga bodyguard ng lalaking ito noong nasa Beast Island siya, ang mapaminsalang atake ng pinuno ng grupo ng cheetah na si Lin Bao ay hindi makakasakit sa kanya. Pero hindi niya ito personal na naranasan. Hindi niya maisip ang kawalan ng pag-asa bago mamatay ang Lin Bao. Ang ganitong uri ng bodyguardism ay masyadong abnormal at masyadong hindi makatwiran. Paano? Hindi ka kumbinsido. Nakatayo ako rito at hinahayaan kang maglaro, hindi mo ba ako maaaring pabayaang umatras ng kalahating hakbang? Ngumiti si Ziaping at tumingin kay Jiang Yaro, na nagpapakita ng isang kalmadong tingin. Inamin din niya na si Jiang Yaro ay tunay ng isang henyo. Natututunan niya na kayang patunayan ng 1,000 Buddha ang lakas ng babaeng ito. Hindi nakakahiya ang matalo sa harap ng manlalaro ng martial arts. Gayunpaman, gusto kong basagin ang depensa ng kanyang hilagang pangangatawan. Hindi ko pa rin alam kung hanggang saan ito, kahit papaano kapag na-promote na siya sa militar, tinatayang kwalipikado na siyang subukan ito. Nako, hindi ako makapaniwala, ang depensa mo ay talagang walang talo. Hindi makapaniwala si Jiang Yaro, kinakagat niya ang kanyang mga ngipin, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang nagliliyab na apoy. Kung pupunta ka sa libong Buddha, ang Buddha ay 1,000 ilaw. Sumayaw ang kanyang mga kamay, at ang puting palad ay tila naglalabas ng isang patong ng puting liwanag, na naglalaman ng kakilakilabot na kapangyarihan, at ang walang katapusang likas na ugali ay natipon sa palad, na nagdulot ng kakilakilabot na mapanirang kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay tila natatakpan ng isang patong ng puting liwanag, na lubhang sagrado, mahina na parang may nakarinig ng isang estatwa ni Buddha sa Vatican. Hoy! Isang hininga pa lang, binomba na ang libu-libong palad ni Jiang Yaro kay Ziaping, at sumabog ang mga ito sa isang malakas na tunog, nabasag ang eardrum at nayanig ang singsing. Isang malaking alikabok ang agad na lumitaw sa paligid ng kalangitan, tinakpan ang kalangitan at tinakpan ang buong singsing. Ang mga manunood sa paligid ko ay gulat at takot na takot. Talaga bang sinusubukan ng babaeng ito na makawala ngayong tag-init? Kung oo, hindi ba't pagpatay ito ng asawa? Dahil natatalo ng ganito, kahit ang pinakamalakas na eksena sa martial arts ay kailangang tawaging Bolognese. Pakiramdam ng dating kalahok na natalo kay Jiang Yaro ay hindi pa rin siya kumbinsido, at pakiramdam niya ay matatalo siya kung gugustuhin niya. Gayunpaman, nang makakita siya ng ganitong uri ng martial arts, bigla siyang natakot at namutla ang kanyang mukha. Kung ginamit lang siya ng babaeng ito sa plataporma, natatakot ako na baka isang buwan siyang mauspito. Kahit na may nutrient solution, hindi niya mapaikli ang oras ng paggamot. Tama na, inabot ni Ziaping ang kanyang kamay at malakas na hamampas, dumaan sa hindi mabilang na mga palad, nilalabanan ang palad ni Jiang Yaro, hinawakan ang buong katawan nito, at agad siyang niyakap. Bastos ka, anong kailangan mo? Nahihiya si Jiang Yaro, namumula ang mukha, parang kamatis, gusto niyang magpumiglas, pero masyadong malakas ang lakas ni Ziaping, mamamatay siya, hindi makakawala. Ang pinakamahalaga ay naubos na niya ang lahat ng likas na ugali sa kanyang katawan upang maipakita ang tunay na kahulugan ng libu-libong bergamot. Ang buong katawan ay mahina at mahina. Tutal, ang ganitong uri ng ambisyon, kahit na i-promote ito sa martial arts, ang 9 na langit ay halos hindi na magagamit. Ngayon ay ginagamit niya ito ng ganito, na kumukonsumo ng lahat ng lakas ng kanyang katawan at kumukonsumo ng dugo. Dahil dito ay titigil si Ziaping, kung hindi, pagkatapos gamitin ang galaw na ito, tinatayang hindi makakagalaw si Jiang Yaro sa loob ng 1 linggo, nakahiga sa kama. Itanong mo rin sa akin kung ano ang gusto kong gawin. Nakatitig si Ziaping kay Jiang Yaro. Wala akong lakas para gawin ito, pero halos hindi pa rin ito nagagawa. Gusto mo bang sirain ang sarili mong karera sa martial arts? Kahit malakas ka, kailangan mo pa rin akong bigyan ng kaalaman sa sarili ko, alam mo ba? Napaka-stricto ng tono niya. Ako, labis na nakonsensya si Jiang Yaro, alam din niyang hindi niya dapat gawin ang hakbang na ito, pero naisip niya na hindi niya kayang gawin kahit kalahati lang ang gawin ni Ziaping, pero paano niya magagawang pumayag? Bigla na lang, galit na galit ang ulo niya kaya nagawa niya ang galaw na iyon at hindi niya napigilan ang emosyon niya. Sa oras na ito, nawala ang usok, at biglang nabunyag ang eksena sa plataporma. Maraming manunood ang agad na nakakita sa ibon ni Jiang Yaro bilang isang tao, at ang kanyang mukha ay namumula, at si Ziaping ay nasa kanyang mga bisig. Aalis na ako, ilang segundo lang ito, anong nangyari? Natigilan ang isang manunood, sabik na sabik pa rin akong mabuhay. Mamamatay na ito, ngayon, buhay pa rin ang ibon, at tulala pa rin. Masyadong hindi siyentipiko, akala ko ilusyon lang yun ngayon. Totoo na ang batang babaeng ito ay binaril ng matindi, na parang oso na sumasabog. Ngayon ay nagiging ibon na ito. Napakalaki at hindi siyentipiko ang selos ng mga kababaihan. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng paraan ang ginamit ni Ziaping. Para ba ito sa mga tao?
Ang hirap ng pagkontrol sa isang wala ng kontrol na Tyrannosaurus ay hindi mas mababa kaysa sa pagkontrol sa isang bombang nuclear na malapit ng sumabog. Pareho lang ng nararamdaman. Maraming manunood ang nag-uusap tungkol dito, lahat sila ay gulat na makita ang eksena sa ring, at hindi lubos na maintindihan ang sitwasyong ito. Bovine, ang mga kabataan ngayon ay mahirap nang intindihin, at ang paraan ng pagtuturo sa mga kababaihan ay umabot na sa puntong napakahusay na. May emosyong sabi ng isang tiyuhin, halatang nagseselos ang babaeng ito. Gusto ko nang mamatay at magwala, pero hindi pa rin natatakot ang batang ito. Nakita ko na ang tunay na diwa ng mga babae. May babaeng humawak sa isang babae, kaya hindi siya makapumiglas, tapos nabasa siya. Hinalikan, nahihilo siya, hindi makapag-isip, at nawala lahat ang galit, kaya nakuha ko na. Para sa ilang babaeng walang katwiran, sapat na ang isang halik. Kung hindi mo kaya, pwede kang humalik ng 2 beses. Kung hindi mo kaya, pwede mo lang gamitin ang ultimate weapon at direktang igulong ang kumot. Ipinakita niya ang daan na kanyang paparating, at lubos niyang naunawaan ang katotohanan ng bagay na ito. Tio, nakakatuwa pong makita kayo. May grupo ng mga taong katabi ko na humahanga, sa ganoong paraan, ang mga taong tulad nila na walang kasintahan ay hindi nakakaintindi, ang alam lang ay bumili ng mga regalo. Ikinumpas ng tiyuhin ang kanyang kamay at tumingin sa kanya nang may buntong hininga ng ginhawa, kung gayon, sabihin ko na ako rin ay isang damuhan sa paaralan, at ako ay isang tao ng mahigit 100 bangka. Ngunit pagkatapos ay nawala ang aking buhay at naging asawa ng mahigit 300 kilo. Pulang-pula ang mga mata niya, at tila may iniisip siyang hindi niya matiis. Tio, may alak ako rito, gusto kong marinig kung paano ka natalo. Sabihin na natin, hayaan na nating maging masaya tayo. Hindi ako masaya kung ako ay nalulumbay. Handa akong maging tagapakinig nito. Ang ilan sa mga manunood ay puro tsismosa, nakatingin sa tiyuhin na nasa harap niya. Bumubuka ang bibig ng tiyuhin at nakatingin sa grupo ng mga monghe, mga baliw na gustong marinig ang masasakit na alaala ng iba, isang bagay na hindi maganda. Ubo, nang makitang nakayuko pa rin sina Zia Ping at Jiang Yaro, hindi na ito natiis ng referee sa ibaba ng ring, at ilang beses na umubo, 2, kung gusto mong magpakita ng pagmamahal, mahihirapan kang pumunta sa ibang lugar. Ngayon ay pababa na, naglalaro na, makinig ka. Impluensya. Napaka-pemestiko niya para ipaalala sa 2. Ano? Nakakailang, namumula ang magandang mukha ni Jiang Yaro, at halos parang kamatis. Naisip din niya kung gaano ka hindi komportable ang posturang ito sa harap ng iba. At ngayon ay live pa rin ito sa TV. Hindi ba't alam na alam ng lahat sa Tianchusheng ang ganitong pag-uugali niya? Bastos, halos patay na patay at mahiyain si Jiang Yaro, at ginulat ni Shaquan ang dibdib ni Zia Ping. Kung hindi dahil sa lalaking ito, paano siya mawawala ng mukha sa harap ng napakaraming tao ngayon? Sa kasamaang palad, mahina na siya ngayon, at ang gayong kamao ay parang isang spoiled. Diyos ko, ayoko nang mabuhay ang mga tao, sa ring up. Mahal, ngayon naman ay napakawalang bahala na ng mga estudyante sa high school. Walang girong mamamahala, ito ay maagang pag-ibig, at mabilis na maunawaan ang kritisismo ng buong paaralan, hayaan silang magsulat ng mga aklat ng pagsisisi. Ang cute naman, bakit wala pang ganoon kagandang girlfriend ang walang hiyang si Zia Ping? Ang mga kababaihan sa mundo ay kinuha ng basura, wala na tayong paraan para maging tapat. Galugarin mo, nanalangin ako sa langit, sana sumabog agad si Zia Ping. Maraming manunod ang nagdadalamati at nagagalit. May mga lalaking gusto pang suntukin si Zia Ping, at ang ganitong hakbang ay nagdulot sa kanila ng matinding pinsala. Matapos marinig ang mga salitang ito, mas lalong nahiya si Jiang Yaro at humarap sa referee at sinabing, inaamin ko, natalo ako. Sa puntong ito, alam din niya na hindi niya kayang manalo kay Zia Ping, mas mabuting aminin na lang agad ang pagkatalo. Kung hindi, kung magpapatuloy ka sa ring, hindi mo alam kung gaano karaming tao ang nagsasabi ng chismis. Panalo si Zia Ping. Nang marinig ito, agad na inanunsyo ng referee ang resulta ng laban. Bastos, huwag mo akong bitawan, sabi ni Jiang Yaro kay Zia Ping nang may hiya at galit. Itinulak niya palayo si Zia Ping at saka naglakad pababa ng plataporma at mabilis na umalis sa paningin ng mga manunood. Nagkibit balikat si Zia Ping at hinayaan na lang si Jiang Yaro na umalis ng mag-isa. Sa nakalipas na kalahating oras, patuloy din ang panalo ng quarterfinals. Ang mga nanalo ay sina Chin Muiang, Nangang Dance, at isang estudyante sa unang middle school, pati na rin si Zia Ping. Kalaunan ay natalo si Churong kay Chin Muiang at natalo sa quarterfinals. Ang kalaban ng semifinals ay si Nangang Dance. Nakakatuwa ito. Tiningnan ni Zia Ping ang pagkakasunod-sunod ng laro at agad na nalaman na ang kalaban niya sa Final Four ay si Nangang Dance. Kung mananalo ka sa Nangang Dance, makakaharap mo si Chin Muiang sa finals. Tuldok. Malapit nang dumating ang mga sumunod na araw, at malapit nang magsimula ang Final Four. Sa oras na ito, ang mga manunood sa Tianchusheng ay nagbibigay pansin. Tutal, ito na ang semifinal, at sa hapon na ang tunay na final, na siyang maglalabas ng kampyon sa kompetisyon ng pakikipaglaban ngayong taon. Kasama ng tulong ng mga kumpanya ng paglalaro, ang patuloy na pag-aanunsyo sa TV, pagtaas ng publisidad,
at ang kasikatan ng kompetisyong ito ay walang katulad, at maraming manunood ang nagbibigay ng matamang pansin. Sa pagkakataong ito, nagkatinginan sina Xia Ping at Nangang Dance. Xia Ping. Tiningnan ni Nangang Dance si Xia Ping sa harap ng kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay napakakalma. Tila tuluyan nitong nakalimutan ang nangyari noong mga qualifier, napakagaling mo talaga. Ayon sa kasalukuyan kong pagsasanay sa martial arts, hindi mo ito kalaban. Nakapanood na ako ng ilang karera ni Xia Ping, kasama na ang banggaan sa mga qualifier. Bagamat malaki ang tiwala ni Nangang Dan sa kanyang sarili, alam ko rin na hindi ako ang kalaban ng lalaking ito. Hindi ito mababang pagtingin sa sarili, kundi isang pagkilala sa sarili. Kaya, inaamin kong natalo ako sa kompetisyong ito. Pagkasabi nito, humarap si Nangang Dan sa referee. Aaminin ang pagkatalo. Pinaikit ni Xia Ping ang kanyang mga mata at hindi alam ang gagawin. Nang marinig ito ng referee, lahat sila ay natulala. Nakarating silang lahat sa semifinals, pero hindi pa rin sila nagsimulang maglaro at umamin ng pagkatalo. Ito ay hindi pa nangyayari noon, tutal, gaano man kalakas ang talo, kailangan mong subukan para malaman. Hindi ako ang bida sa larong ito. Inaabangan ko ang paghaharap ninyo ni Chin Muyang. Sino ang mas malakas sa huli? Tiningnan ni Nangang Dan si Xia Ping ng malalim at hindi pinansin ang referee. Tumalikod siya sa ring at piniling aminin ang pagkatalo. Nang makita ang sitwasyon, walang nagawa ang referee kundi ang ipahayag, inamin na ni Nangang Dance ang pagkatalo, nanalo si Xia Ping. Ang mga manunood sa field, at maging ang mga manunood sa TV, ay pawang nakasimangot, hindi makapaniwala. Mas gusto mo bang matalo? Pinili talaga ni Nangang Dance na aminin ang pagkatalo, at hindi pa nagsisimulang tumugtog, magsaya ka na. Yung makulimlim na eksena, may malilim na kurtina sa gitna, at mabigat ang itim na screen, sabi ko sa'yo. May nagbalita kanina. Nabalitaan kong kasintahan ni Xia Ping si Nangang Dance. Hindi kayang tiisin ng mga kwalipikado ang kalungkutan at direktang buksan ang bahay. Matagal nang nahuhumaling ang dalawa, at kaya nilang mag-away. At ang Nangang Dance na ito ay hindi lamang ang kasintahan ng walang hiyang si Xia Ping. Si Jiang Yaro ng 95th Middle School ay isa ring dosenang bangka, at ang ***** ay samobra. Sobra na ang pagkakaroon ng kasintahan. May mga isang dosina pa rin. Hindi pa rin ba tao ang ***** na ito? Ang dahilan kung bakit napakaraming binata sa henerasyon natin ay dahil may isang taong labis na nasira. Hindi ito bastos. Marami sa mga manunood ay mga kawali, at lahat sila ay sumigaw sa loob at mayroong isang tagaloob. Nako, ang quarterfinals ay nagtagpo sa number 1 na kasintahan, at ang pang-apat na malakas na laban ay nagtagpo rin sa number 2 na kasintahan. Ang ganda ng buhay ng batang ito. Basta na lang itong pinapunta sa finals, at wala ng dahilan. Isa itong kompetisyon, isa itong eksibisyon ng kasintahan, walang namamahala sa tahasang panlolokong ito. Matagal na panahon na ang nakalipas, walang patas na laban sa tunggalian ng mga nasa high school. Siguro itong si Xia Ping ang siyang kampyon, kahit ang alkalde ay binili na ito. Hindi ba't sinasabi nito na talo na si Chin Muyang? Kahit ang pamilya Chin ay sumuko na sa kayabangan ng batang iyon. Ano ba itong batang ito? Anak ba ito ng presidente? Sinasabing ang kanyang ama ay isang city manager na may background sa gobyerno. Maraming manunood ang nag-uusap tungkol dito. Ang ilang mga taong bumili ng Nangang Dance para manalo sa kompetisyon ay lalong nagalit. Nagkalat ang pera, at hindi sila makahinga, kahit ang puso ni Xia Ping. Gayunpaman, may ilang taong nakatuklas sa pinagmula ni Xia Ping. Isa lamang itong ordinaryong tao. Kahit na maraming tao ang mas magaling kaysa sa kanya. Lahat sila ay natulala. Hindi ko alam kung paano nandadaya ang batang ito sa laro. Umaasa lang ba ito? Ang kakayahan ng isang maliit at mapuputing mukha, sa pamamagitan ng pagkain ng malambot na kanin, na makamit ang ganoong punto. Kung gayon, ang husay ng pagkuha ng isang babae ay masyadong malakas. Gayunpaman, kahit ano paman, hindi nila mapipigilan ang bilis ng pag-angat ni Xia Ping sa finals. Kinahapunan, talagang nakaagaw pansin ang aking atensyon, dahil sa wakas ay nagsimula na ang final ng high school fighting competition, at natalo rin ni Chin Muyang ang kalaban at matagumpay na nakapasok sa finals. Ang kompetisyong ito ay malapit ng maging pinakamalakas na manlalaro sa Tianshuseng High School Fighting Competition. Sa huling yugto ng finals, maraming atensyon ang nakuha. Xia Ping. Nakatitig si Chin Muyang kay Xia Ping na nakatayo sa harap niya, at ang kanyang mga mata ay namumula. Sa wakas ay hinintay ko na ang laban sa pagitan natin. Napakagaling, napakagaling. Hindi ka pa natatalo ng iba, ngunit nakatayo ka sa harap ko sa perpektong kondisyon. Medyo karapat dapat purihin. Alam mo kung gaano ako katagal nagtiis para sa pagkakataong ito, 2 araw, sa loob ng 2 buong araw, ngayon lang ako nagtiis ng ganito katagal sa buhay ko. Pero para matalo ka sa harap ng mga tao sa Tianshuseng, titiisin ko ng lubusan ang aking sarili, kailangan ko pa ring magtiis. Hindi niya malilimutan ang kahihiyan na idinulot ng ***** sa kanyang sarili noong qualifiers. Kung hindi dahil sa lalaking ito na nagngangalang Xia Ping, hindi sana siya matatalo ng ganito kat-indi kay Chin Muyang. Napapaligiran siya ng 12-12 ng mga tao at naglaro na parang baboy. Halos hindi niya makilala ang sarili.
Hindi pa kasama rito ang lakas ng loob ng lalaking ito na humarap sa napakaraming tao, para akitin ng sayaw sa South Palace, at gumawa ng anekdota. Hindi alam ng buong lungsod ng Tianshui na gusto niya ang sayaw na Nangang. Hindi yun ang mozi niya. Ang sayaw na Nangang ay naging bawal na sa kanya. Oy, pero ang batang ito ay nang ahas na hayaan siyang sumayaw ng Nangang ng mag-isa. Para lang itong pagbibigay sa kanya ng berdeng sombrero sa kanyang ulo. Nakakahiya, kung kaya pa ni Qin Muiang, isa na naman siyang pagong sa katapusan ng taon, sino kaya ang makakabili kay Qin Muiang, na magbibigay sa kanya ng mukha ng pamilyang Qin? Kahit naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon, imposibleng matalo mo ako. Nanalo ako sa larong ito. Hinawakan ni Xia Ping ang kamay niya at bahagyang tumingin kay Qin Muiang, na nagpapakita ng ugali ng isang master. Hangin. Nang marinig ito, biglang tumawa ng malakas si Qin Muiang, sino ang nagbibigay sa iyo ng ganitong tiwala? Sa huli, natalo ko ang ilang mga dalubhasa sa martial arts at natalo ko si Liu Liang, at akala mo ba talaga ay wala akong talo? Kahit ang Qin Muiang ko ay wala sa paningin. Nang biglang lumabas ang boses, sumabog ang kanyang katawan sa isang malakas at matinding kapaligiran, at ang kanyang mga paa ay natamba ng may kakilakilabot na lakas. Bigla nilang winasak ang plataporma at nagkaroon ng dalawang malalaking malalim na hukay. Isang kakilakilabot na likas na ugali ang kumalat mula kay Qin Muiang, tila nasa buong katawan, tumataas ang momentum, ang buong tao ay parang isang burol na matangkad, ginulo ang hangin. Hindi, wala talaga sa ayos yan. Si Qin Muiang talaga ang may gawa niyan. Na-promote ba siya sa militar? Agad na napatalo ng mga nakasaksi at hindi makapaniwalang tumingin kay Qin Muiang. Ayon sa kanyang kaalaman, tanging ang malalakas na manlalaro lamang ang makakagawa nito. Na-promote ba ito sa sitwasyong militar? Hindi, abnormal ba itong si Qin Muiang? Isa lamang itong estudyante sa high school, ngunit na-promote na ito sa sitwasyong militar. Labag sa inaasahan ito, nagulat din ang mga manunood. Alam nilang lahat kung gaano kahirap ma-promote sa militar, makamit ang nakakainis na bagay, at ang mga ordinaryong mandirigma ay kailangan ding gumugol ng mga dekada para magkaroon ng ganitong pagkakataong tagumpay. May mga taong walang pagkakataon kahit sa kanilang buhay, maaari lamang silang mamatay sa larangang ito, at hindi sila makakabangon sa buhay na ito. Gayunpaman, nakalusot si Qin Muiang sa militar sa edad na 18. Hindi ito tinatawag na anti-sky, kundi anti-sky. Hindi nakakapagtaka na si Qin Muiang ay lubos na nagtitiwala na na-promote ito sa militar. Tapos na ang shopping na ito, gaano man kalakas ang kanyang lakas, imposibleng talunin ang militar. Huwag mong sabihing tagumpay ito. Kahit na masakta ng isang taong mabalahibo, kahanga-hanga pa rin ito. Tapos na ang shopping na ito, at isang suntok ang matatalo ni Qin Muiang. Wala nang pag-asa pang manalo. Kawawang Xia Ping, na may kakayahang sunduin ang babae hanggang sa finals, ay inakala noong una na makakapagtanghal, ngunit hindi inaasahan na makakatagpo ng isang walang kapantay na henyo na si Qin Muiang, napakalaki ng agwat, tuluyan ng nadurog. Ito ang unang middle school sa Tianshui City. Ito talaga ang paaralan ng hari. Masyadong malalim ang pundasyon. Gusto ng ibang paaralan na manalo sa kampyonato. Pangarap lang ito, at halos wala ng tsansa. Maraming manunood ang nagulat at natulala. Ang lakas na ipinakita ni Qin Muiang ay lubos na nagulat. Ang kinakatawa ng isang 18 taong gulang na mandirigma ay ang magiging martial arts master, ang hinaharap ay walang hanggan, at ang henyo ay bihira sa loob ng 10 taon. At itong si Qin Muiang ay isang napakatalino. Walang hiya, napakawalan Gia talaga ng kumpanya ng paglalaro. Hindi nakakapagtaka na napakababa ng tsansa ni Qin Muiang na manalo. Matagal na niyang alam ang tunay na lakas ni Qin Muiang, kaya niya ginawa iyon. Sabi ko nga napakaliit ng tsansa na manalo ang kumpanya ng paglalaro laban sa Qin Muiang. Maraming mga panlilin lang dito. Mas mahirap kumita ng pera sa kumpanya ng paglalaro na ito kaysa sa langit. Matanda at mainit pa rin si Ginger, at natalo na ito ng mga bookmaker. Naisip ko na sa pagkakataong ito ay maaari na akong maging malaking lalaki. Gusto kong supilan ang shopping na ito para manalo at makakuha ng 10 beses na bonus. Hindi ko inaasahan na matatalo ulit ako. Mas mabuting pumunta sa looban kaysa pumunta sa kumpanya ng pagtaya. Ang pagsusugal ay isang katatakutan, panghabang buhay na pagsusugal, at paninisi sa pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Dapat manguna ang lahat. Isang grupo ng mga sugarol ang sumisigaw ng sumisigaw, lahat ay nakaberde ang mukha, lahat sila ay tumataya sa mananalo kay Xia Ping, na orihinal na gustong kumita ng malaki, ngunit hindi inaasahan na mapapahamak. Gayunpaman, may mga taong sumusugal kay Qin Muiang para manalo, tutal, narito na ang tsansa, maraming tao ang nakakaalam na mayroong isang mahirap na bagay. Ngayon, tingnan mo, at totoo nga, itinatago ni Qin Muiang ang kanyang lakas at na-promote sa militar. Nang makita ang eksenang ito, ang mga boss ng kumpanya ng paglalaro at ang iba pa ay pawang ipinagmamalaki, at sa pagkakataong ito ay kumita sila ng maraming pera. Mukhang natalo si Xia Ping sa pagkakataong ito. Sa ilalim ng auditorium, umiiling at bumubuntong hininga sina Churong, Jiang Yaro, at ang iba pa. Kung lahat ay martial artist, maaaring may labanan para sa 9 na araw na lakas, ngunit napakalaki ng agwat sa pagitan ng martial arts at militar. Kung tutuusin, ang lakas ng pag-atake ay 10 beses na mas malakas, paano ito magagawa, nasa pag-abuso ba ito sa pagkain?
Ang oras ay buhay din, ngunit sisihin din si Ziaping sa pagkakatagpo sa isang kaakit-akit at hindi krimen sa digmaan. Umiling din ang guro ng klase na si Kyuzu, kahit na medyo naaawa, ngunit makakarating si Ziaping sa finals, ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Kahit matalo ka pa rito, sapat na iyon para mapanalunan ang karangalan ng ika-75 na middle school. Haha, sa wakas ay natalo na rin ang walang hiyang si Ziaping na ito. Nako, sa wakas may makakapigil na rin sa walang hiyang ito. Kung gusto mo talagang manalo ng kampyon na ito sa kampyonato, hindi mo alam kung saan pupunta. Pagbalik mo sa paaralan, nandoon pa rin ang lugar natin. Makakayanan ba nating lahat na mabuhay? Mabuti na lang at may mga tao pa rin sa Tianshui City. Hindi mo maaaring hayaang patuloy na masira ang na ito. May mata ang Diyos, at buhay ang langit. Si Xiong Batian at ang iba pang mga taong minsang sinaktan ni Ziaping, lahat sila ay nagbubuntong hininga sa langit at humahagulgol. Sa wakas, isang biyaya na tumayo ang matuwid upang pigilan ang takbo ng walang hiya. Hindi nila maisip kung gaano kamayabang si Ziaping pagkatapos niyang manalo sa kampyonato. Madilim ang bangungot na kanilang pinananatili sa paaralan. Sa oras na ito, isang VIP room sa Tianshusheng Stadium, isang grupo ng malalaking tao ang nanunood ng laro, tinitingnan nila ang ring sa pamamagitan ng video, kaya tahimik na nanunood. Nang makita kong nalantad si Qin Muiang sa militar, lahat sila ay nagulat. Nang sila ay 18 taong gulang na, saka lamang sila na-promote sa militar. Sobra na ang ganitong uri ng cultivation. Ang alkalde ng Qin, hindi pinapayagan ang anak ninyo. Sa hinaharap, dapat itong maging isang dalubhasa sa martial arts. Madaling palakasin ang pamilyang Qin, sabi ng ilang pinuno ng pamilyang Tianshusheng sa alkalde ng Qinfei, na may matinding damdamin. Kung ikukumpara sa kanilang mga inapo, napakalayo ng agwat. Magalang, medyo maliit lang na tagumpay, hindi karapat-dapat banggitin, hindi karapat-dapat banggitin. Nang marinig ito, si Mayor Qinfei ay naging proud, at ang kanyang puso ay nakagiginhawa, ngunit mahinhin pa rin. Dahil mayroon pa ring isang malaking lalaki dito, sa harap ng ganoong tao, kung siya ay masyadong mayabang sa oras na ito, natatakot akong mag-iiwan ito ng masamang impresyon. Isa nga itong regalo. Bahagyang tumango ang matandang lalaking nakaputi na nakaupo sa harap, kahit na nakakita na siya ng napakaraming mahuhusay na martial arts, ngunit inamin niyang si Qin Muiang ay may talento at makakagawa ng magagandang tagumpay sa hinaharap. Salamat sa iyong papuri. Biglang natuwa ang alkalde ng Qinfei. Kung ang anak niya ay aalagaan ng matanda, natatakot ako na agad itong lilipad papunta sa ulo at magiging isang phoenix. Natatakot ako na ang hinaharap ay magiging walang hanggan. Ang ibang mga patriarka ng pamilyang Tianshusheng ay naiinggit at puno ng puot, ngunit maaari silang makakuha ng papuri mula sa mga matatanda, ngunit hindi nila sila matutulungan. Sino ang nagsabi sa kanila na wala silang ganoon kagandang mga inapo? Tuldok. Sa oras na ito, nasa entablado. Nang marinig ang hiyawan ng mga manunood sa paligid, mas lalong nagmalaki si Qin Muiang. Sabi niya, hindi, narinig ko itong hiyawan. Hindi, narinig ko na hindi pala ito suporta. Ziaping, puno ka lang ng kasamaan. Malaki lang ang inaasahan na matatalo ka rito. Isa kang kontrabida. At lubusan kang matatalo ng Qin Muiang ko, magiging bayani ka, at maaakit ang atensyon ng mga nangunguna. Naisulat na ang kanyang mga script, at sa harap ng hindi mabilang na mga manunood ng Tianshusheng, ang Ziaping na ito ay ganap na natalo, isang paa hanggang kamatayan, pinahiya ang dignidad ni Ziaping, ginampanan si Ziaping kasama ang isang patay na aso, ipinakita ang kanyang Qin Muiang na hindi matatalo na martial arts repair. Ipaalam sa lahat ng tao sa Tianshusheng na ang pinakamahalagang bagay ay ipaalam kay Nangang Dance kung anong uri ng lalaki ang karapat-dapat para sa kanya, at kung anong uri ng lalaki ang kwalipikadong manatili sa kanyang tabi. Gusto mo akong talunin? Kailangan mong magkaroon ng ganitong kakayahan. Bahagya na tiningnan ni Ziaping si Qin Muiang, hindi gumagalaw, at pa rin ang ekspresyon ng kanyang mukha na puno ng liwanag. Naka-install pa rin dito. Nang makitang wala pa ring pakialam si Ziaping, biglang nagalit si Qin Muiang, inakala niyang nandito pa rin ang batang ito sa oras na ito. Ang pagpilit, na nagkunwaring kalmado, ay nagpagalit sa kanya. Gayunpaman, alam din niya na may mga taong ganito. Hindi sila nakakakita ng luha, at ganoon nga ang isang tao. Ziaping, alam mo ba, ano ang sitwasyon sa militar? Sumigaw si Qin Muiang sa kalangitan, ang kanyang mukha ay natigilan, sa pamamagitan ng Baihui Point, ang tunay na gas ay inilabas, ang daang hakbang ng na kamao, ang nakakainis at walang kapantay, ang lakas ay 10 beses na mas malakas kaysa sa martial arts. Ito ang sitwasyon ng militar, na may higit na kahusayan sa militar. Ang lakas ay higit sa mundo. Sayang naman ang martial art na tulad mo, kaya ko nang tumugtog ng 100. Inilabas niya ang isang daliri at tinitigan si Ziaping, paulit-ulit nang umisi. Sabi mo gusto mong talunin ang sarili mo, dapat may kakayahan ka. Biro lang, ang malalakas na tao sa militar ay hindi may kakayahan, mahina ba ang martial arts? Sa totoo lang, tama na ang pagkatalo ko sa isa sa mga daliri mo. Sa isang hininga lang, kaya kitang talunin para maging patay na aso. Hindi ko alam kung kaya ko pang igalaw ang katawan ko.
Sa ganitong paraan, naglakas loob kang magpanggap na kalmado sa harap ko, ilagay mo yan dito. Napipilitin ka lang, hindi mo talaga alam kung paano mabuhay. Kasabay ng isang jingle, biglang nawala ang boses, agad na pinatunog ng referee ang game bell at inanunsyo ang pagsisimula ng laro. Bigyan mo ako ng kamatayan. Sa isang kisap mata, gumalaw si Chin Muyang. Hindi niya matiis ang oras ni Zia Ping kahit isang segundo. Nang makita niya ang mukha ng walang hiya na ito, gusto niya agad na durugan at gawing patay na aso. 5 kamay ng mamamatay tao na may kaalaman ay matuwid sa mundo. Nang mabaril ang palad, ito ay inilabas sa ere, at ito ay nabigla at naigalaw. Ito ay naging hindi mabilang na mga talam, pumutol sa ere, at umatake. Ang buong plataporma ay tila nahati sa dalawang bahagi. Maraming manunood ang natigilan. Ito ang malupit na lakas ng militar. Kapag nailabas na ang gas, magagawa nitong hatiin ang bato at paghiwalayin ang kalaban. Ang pag-atake ay magiging 10 beses na mas malakas. Ngayon, tingnan mo, oo nga. Kung ang Wushao Jiushang Tiancheng ay nasa palad na ito, tinatayang magkakawatek-watek ang katawan. Kahit na ang pagsadyap ay nasa oras, ang mga baga ay malubhang mapipinsala at ang katawan ay mabibiyak. Ito ay parang isang pagwawalang kilos, hindi bababa sa 1 taon ng paggamot. Hindi inaasahan ng maraming manunood, sa harap ng palad na ito, tila walang reaksyon si Zia Ping, ang sampal ay malakas na ibinato sa dibdib. Kaagad, nagkaroon ng isang kakilakilabot na pagsabog sa buong singsing. Umuuga ang gas, nagngangalit ang buhangin, gumugulong ang alikabok, at ang lupa sa plataporma ay naging isang malaking bitik. Nagulat ang referee sa tabi niya. Gusto niyang agad na sumugod sa rescue team at hilahin si Zia Ping para sa agarang paggamot. Pero bago pa man siya magsimula, nakita niyang nakatayo pa rin si Zia Ping sa ring, kaya tiningnan niya si Chin Muyang. Imposible. Hindi makapaniwala si Chin Muyang, nakatitig kay Zia Ping ng dilat ang mga mata. Sa gitna ng 5 pagpatay ko, puno ng isang tama ang militar, bakit hindi ka bumagsak, bakit hindi ka maging patay na aso? Hindi, mali talaga ang sitwasyon. Hindi ganito ang pagkakasulat ng script. Dahil ligtas at maayos pa rin si Zia Ping, hindi niya matanggap ang ganitong realidad. Gusto mo ba akong talunin gamit ang kapangyarihang ito? Mahinahong tiningnan ni Zia Ping si Chin Muyang at sinabing, nasabi ko na nga ba na hindi ka sapat na kwalipikado. Kahit na ma-promote ka sa militar, hindi ka pa rin lubos na kwalipikado. Gusto mo akong talunin, hayaan mo ang tatay mo na pumunta rito. Determinado siyang maging tamad, patakbuhin ang hilaga upang protektahan ang kanyang pisikal na lakas. Matagal nang nasa isang walang talo na posisyon, gustong talunin ang kanyang depensa, kahit papaano ang dalawang henyo ng militar ay may ganitong mga kwalifikasyon. Hindi ako naniniwala. Umungol si Chin Muyang, natigilan ang mukha, bumagsak ang puso, at baliw niyang ipinakita ang 5 pagpatay, at hindi mabilang na mga sampal ng pambobomba sa katawan ni Zia Ping, sumabog ang isang nakakagulat na tunog, tulad ng isang kulog na dumadagandong, mga tambol na pabago-bago. Ngunit kahit na 12-dosenang mga palad ang natamba, hindi pa rin gumalaw si Zia Ping, lalo na't natamba, at hindi rin umatras. Sus Mariosep, pabagsakin mo ako, pabagsakin mo ako, pabagsakin mo ako agad. Sigaw ni Chin Muyang na parang baliw, bilisan mo, bigyan mo ako ng patay na aso, bigyan mo ako ng patay na aso. May sakit ako, hayaan mo akong gamulong. Medyo naiinip si Zia Ping. Nang kuna ng litrato ang palad, 10,000 libra ng higanteng puwersa ang lumabas, at ito ay pinalo sa dibdib ni Chin Muyang. Hindi inaasahan ni Chin Muyang na biglang babarilan ni Zia Ping, biglang tatamaan, hindi mapigilan, 10,000 libra ng higanteng puwersa ang sumabog, parang isang putok at pagbagsak, ang pagsabog ng kapangyarihan ng terorista. Ilang beses, kahit na siya ay isang malakas na sandata, ngunit hindi ito matatalo, nagdusa ng napakasamang epekto, ang mga tadyang sa dibdib ay nabali ng higit sa 1 dosina. Maging ang malinaw na pulang bakas ng palad ay lumitaw sa kanyang dibdib. Ano? Sumigaw si Chin Muyang, lumipad palabas ang kanyang katawan, nakaluhod sa lupa, dumulas ng mahigit 1 dosenang metro, nakarating lang sa gilid ng singsing, ngunit isang hakbang pa rin para mahulog. Hay, sa sobrang kaba niya ay hindi niya napigil ang samuka ng dugo. Talo ka ba? Lumapit si Zia Ping kay Chin Muyang at nagmamataas, kaya tiningnan niya ito ng ganito, walang pakialam. Kapayapaan. Ako ay isang pamilyang Qin, ang unang Panginoon ng lungsod ng Tianshui, ang unang Panginoon ng Qin Muyang, aaminin mo ba ang pagkatalo? Nananaginip ka ba? Nananaginip ka ba? Sigaw ni Chin Muyang. Pakiramdam niya ay parang kinagat ng napakaraming langgam ang puso niya. Nakakahiya talaga, halatang gusto niyang bugbugin ang batang ito na parang patay na aso. Ngunit ngayon ay binugbog siya ng walang hiya at naging patay na aso. Isang suntok pa lang, winasak na niya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Hindi na ito nakayanin ng kahihiyang ito. Bago magsimula ang laro, hindi niya naisip ang ganoong bagay. Hindi siya ang kalaban nitong si Zia Ping. Natalo siya sa isang suntok. Paano ito nangyari? Ano ang magagawa mo kung hindi mo aaminin ang pagkatalo? Mahinahong tiningnan ni Zia Ping si Chin Muyang, at tiningnan ito ng ganito, isang trick lang, mabubuwag ka. Kung umaasa ka lang sa iyo ngayon, makakahuli ka pa ba ng ilang galaw? Kung gusto mong maging matigas ang ulo, kailangan mong tingnan ang sitwasyon.
Bagamat ikaw ang unang maestro ng unang middle school, pero dati lang. Pagkatapos ng araw na ito, wala ka na, gusto mo na bang tanggapin ang katotohanan? Nang marinig ito, si Chin Moyang ay nagalit ng husto. Tinatanggap kita, umasa ka na lang sa basura mula sa iyong pangatlong antas na paaralan. Gusto mo bang palitan ako bilang unang master, sinusubukan mo akong talunin. Biro lang, hindi ko aaminin, hinding-hindi. Isang putok, tiniis niya ang sakit ng katawan, ang buong tao ay parang isang bukal, puno ng pagsabog, agad na tumalon, kinurot ang kanyang kamao, at sumugod kay Ziaping. Kahit maubos pa ang huling lakas niya, itutulak pa rin niya ang arrogant na ito at ipagtatanggol ang reputasyon niya. Tanga, hindi tumingin si Ziaping kay Chin Moyang, ngunit sa isang walang kabuluhang pagputok, isa itong palad, at itinapat niya ito sa mukha niya, at sabay-sabay niya itong binaril. Ano, sumigaw ng sumigaw si Chin Moyang, at ang ilan sa mga ngipin ng ngipin ay naghalo sa dugo at lumipad palabas ng ganito. Ang buong katawan ay parang isang gyro na umiikot ng ilang beses sa hangin. Kasabay ng isang putok, pagkatapos ay nahulog siya mula sa langit, naglupusay sa labas ng singsing, at siya ay labis na nadurog, maging ang mga buto ng kanyang katawan ay nabali ng 5 o 6 na labis na nakalulungkot. Natalo kita, kailangan mo pa ring aminin ni Chin Moyang, medyo masyadong mayabang ka. Tumayo si Ziaping sa tuktok ng ring, nagmamataas, kaya tumingin siya sa lupa, halos hindi niya maigalaw si Chin Moyang. Tandaan mo, maging mahinahon ka sa hinaharap, huwag kang lilipat sa unang amo. Nang marinig ito, labis na nagalit si Chin Moyang kaya samuka siya ng dugo at sumabog ang baga. Nanalo ang lalaki, at kinutya pa rin niya ang sarili dito, hinayaan ang sarili na maging isang mababang loob na tao. Sa tingin ko, ang unang maestro ng una niyang high school ay walang talo. Noon pa man ay sinasabi na sasabihin lamang niya ito kapag natalo na siya ng kanyang kalaban. Para lang itong nagsasabi na nakatanggap na siya ng 12 sampal sa kanyang mukha. Namamaga ang mukha, dahil sa pagkailang, dumura si Chin Moyang ng bula, bamantong hininga ang kanyang leeg, umalsa ang kanyang dugo, at siya ay agad na nanghina. Nahulog si Chin Moyang palabas ng ring, nanalo si Ziaping. Nang makita ng referee ang sitwasyon, agad niyang inanunsyo ang resulta ng laro. Gulat na gulat ang mga mata niya kay Ziaping. Natalo niya talaga si Chin Moyang, na may lakas ng militar, at talagang hindi ka panipaniwala iyon. Hindi, Ziaping, nanalo ang mixed ball. Si Chin Moyang ay isang malakas na manlalaro sa militar. Isa siyang mandirigma, at nagbibiro siya. Lumalaki na ang biro na ito. Paano mo nakikitang hindi matatalo si Chin Moyang? Ano ang nangyari sa huli? Nang lumabas ang resulta ng kompetisyon, marami sa mga manunood ang nahiya at natigilan. Hindi sila makapaniwala sa mga katotohanang nakita nila sa kanilang harapan. Si Chin Moyang, na isang malakas na mandirigma, ay talagang natalo. At hindi ito isang pagkatalo sa isang galaw lamang, kundi ito ay masakit, direktang natalo, at walang kapangyarihang lumaban. May nakakita na ba ng ganito? May nakakita na ba ng ganito? Ang mga nasa malakas na posisyon para lumaban sa martial arts ay talagang natatalo ng martial arts. Sa halip, sila ay pinapalo gamit ang mga patay na aso, at walang paraan para lumaban. Sumigaw ang mga manunood at hindi matanggap ang ganoong katotohanan. Dahil ang ganitong uri ng eksena ay talagang bumabagabag sa imahinasyon ng lahat ng tao. Karaniwan, ang sitwasyon ng militar at martial arts ay ibang-iba. Imposibleng manalo sa labanan. Karaniwan, si Ziaping ay dapat bugbugin ng bugbugin gamit ang isang patay na aso. Ngunit ang sitwasyon ay ganap na kabaligtaran. Ang ganitong uri ng labanan ay nagaganap sa ilalim ng mga mata ng hindi mabilang na mga manunood. Nangyayari ito sa ilalim ng high-definition camera. Imposibleng pekain ito. Diyos ko, ang hirap ng taginit na ito, talagang hirap na hirap na. Gamit ang lakas ng martial arts na siyam na langit, si Chin Moyang, na nasa kapaligirang militar, ay naglalaro sa isang patay na aso. Hindi ka panipaniwala ito, hindi ko ito mapaniwalaan, hindi ko ito mapaniwalaan. Paano naging ganito kalakas ang walang hiyang si Ziaping na ito? Hindi ako naniniwala, race A ba ito para kay Chin Moyang, o paano naging ganito kalaki ang agwat? Hindi ito paraan para lumaban. Paano kayang maglakas loob na uminom ng gamot? Si Chin Moyang ay isang pamilyang Chin, na siyang naglakas loob na magbigay sa kanya ng gamot, na kayang magbigay sa kanya ng gamot, walang duda na ito ang agwat sa lakas, hindi makakabawi. Bagamat na-promote sa teritoryo ng militar ang Chin Moyang na ito sa edad na 18, isa na itong pambihirang henyo sa loob ng 10 taon, pero ano ang nangyari kay Ziaping? Nasa siyam na langit lang ang martial arts, at kaya nilang talunin ang malalakas na manlalaro. Nakakaakit ba ito? Si Chin Moyang ay talagang kawawa, at na-promote siya sa militar. Akala niya ay mananalo siya sa labanan, at siya ay walang talo. Gusto niyang talunin si Ziaping sa harap ng publiko, at nagulat siya ng isang paghihiganti. Ngunit sino ang makakaisip nito, ngunit siya ay natalo ng labis, at mas masakit ba ito kaysa dito? Tinatayang ito ay magiging isang psikolohikal na anino. Maraming manunood ang nagulat at nabigla. Isa itong maalamat na labanan. Hindi pa ito nangyari sa lungsod ng Tianshui sa loob ng 100 taon. Ito ang unang pagkakataon. Sa mga nakaraang kompetisyon, may ilang mga henyo na na-promote sa militar, at sila ay walang talo. Walang sino man ang nakapagwagi ng kampyonato at naging isang alamat.
Gayunpaman, ang pinakamalakas sa siyam na araw na martial arts ay hindi kailanman madaling natalo ang malalakas na manlalaro ng martial arts, kaya naman sila ang nakakuha ng una. Kung hindi ito alamat, ano pa nga ba ang alamat? Si Qin Muiang, na siyang tumalo sa mundo ng militar, ay masyadong malakas. Nakita rin ni Jiang Yaro ang eksenang ito, at halos wala siyang masabi sa gulat. Bago niya inakala na talo si Xia Ping, kung tutusin, imposibleng talunin ng malalakas na tauhan ng militar. Ngunit ngayon, binugbog ni Xia Ping si Qin Muiang gamit ang isang patay na aso. Hindi ka panipaniwala ang eksenang ito. Ang kasintahan noong bata pa na kinailangang alagaan ang sarili ngayon ay lumalaki bilang isang malakas na lalaki na higit pa sa kanyang sarili. Nakatayo siya sa tuktok ng buong Tiansheng High School at lumalabas sa mga pangunahing unibersidad. Walang makakapantay. Naku, paano naman naging ganito kalakas? Naikuyong ni Churong ang kanyang mga kamao. Labis siyang nag-aatubili. Kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan, natatakot ako na hindi niya matatalo ang kasuklam-suklam na lalaking ito sa buhay na ito at may ulat ang mga kaaway noon. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng tiwala sa sarili. Sa paglipas ng panahon, tiyak na mapopromote siya sa militar, at pagkatapos ay makikipaglaban sa walang hiya. Talo talaga si Qin Muiang, nanalo ng championship, malaking bagay ito. Medyo natigilan din ang guro ng klase na si Qiu Zhu, medyo natigilan din siya. Ayon sa larangan ng kanyang martial arts, hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng paraan ang ginamit ni Xia Ping para manalo. Hindi ko makita ang malakas na kapangyarihang lumaban na taglay ni Xia Ping. Napakalalim nito. Pero ganito ang militar, kung malakas ba ito, alam mo yan kapag naglaro ka ng isang laro. Anong teorya, anong ebalwasyon ng ibang tao, anong reputasyon, at iba pa. Kapag binatikos mo na, alam mo na kung sino ang mas malakas, kung sino ang malakas, at wala nang ibang dapat pang baluktutin. May mga taong hindi kumbinsido. Tara at maglaro. At nakita ni Gao Wan, Yang Wei at iba pa ang eksenang ito, ngunit mayroon ding isang pagdadalamati, tulad ng pagsubok sa kamatayan. Sayang lang yang Qin mo asterisk na yan. Hindi matatalo ng matatapang na martial arts ang asterisk na si Xia Ping, pero sinabi rin niyang henyo si Qin Muiang. Sa tingin ko ay puro basurang kahoy lang iyon, ano ang dapat niyang gamitin? Hayaan mo na lang itong si Xia Ping na manalo ng kampyonato, hindi ko alam kung mas magiging masipag pa siya sa paaralan sa hinaharap. Natatakot kami na sa susunod na 2 buwan, bago ang graduation, mapasailalim na ito sa anino niya. Sus Mariosep, itong bagyong ito. Umagos. Naging sexual. Dati maganda. Walang hiya ang kulay, maraming babae ang naaakit. Ngayon ay may kampyon na, hindi ko alam kung ilang babae ang masasaktan. Isang grupo ng mga tao ang nag-aatubili, at tumingin sila kay Xia Ping, na nanalo sa ring. Kumbinsido silang lahat na ang asterisk ang nanalo ng kampyonato at gustong talunin ang bastardo. Tuldok. Gayunpaman, ayaw lang makipagkasundo ni Yang Wei at ng iba pa, ngunit ang mga matataas na miyembro ng Tiansheng Gaming Co., Limited, ay pawang katulad ng nabanggit, at ang kanilang kalooban ay sadyang desperado. Hindi, panalo talaga itong si Xia Ping na ito. Ang laki naman ng biro na yan, hindi nakakatawa. Maraming matataas na opisyal ang natigilan at hindi makapaniwalang nanunood ng mga resulta sa TV, na sadyang hindi katanggap-tanggap. Ang boss ng kumpanya ng paglalaro ay direktang nakaupo sa upuan, at ang malamig na pawis ay nasa kanyang noo. Kapag nanalo si Xia Ping, kailangan nilang magbayad ng 400 milyong federal na dolyar, at ang iba pang mga taya ay babayaran din. Tinatayang matatalo sila ng hindi bababa sa 1 bilyong federal na dolyar. Ilusyon, isa itong ilusyon, paano matatalo ng sitwasyon ng martial arts sa distrito ang sitwasyon ng militar. Nabaliw ang pinuno ng kumpanya ng Pasugalan, hindi pa siya nangangahas na maniwala sa katotohanan ito hanggang ngayon. Sige, kailangan ko ng matulog ng mabilis. Makikita ko ang balita ng tagumpay ni Qin Muiang bukas. Natarante siya at tanging pagsisinungaling at pag-aanan ang loob ng sarili ang nagawa. May mga matataas na empleyado sa tabi nito at hindi mapigil ang sabihin, Hepe, gumising ka na, talo na nga si Qin Muiang, ang pagkatalo sa paningin ng publiko ay hindi isang ilusyon. Desperado na ang mga amo ng kumpanya ng Pasugalan, paano naman hindi ito magiging ilusyon? Ngayong nanalo na ang asterisk na si Xia Ping, masasabi nating kailangan nating magbayad ng 400 milyong federal na dolyar, isang buong 4 na bilyon, at napakalaki ng tubo natin sa isang taon. Baliw siya, at halos sumabog ang baga niya. Ang ibang matataas na empleyado ay labis na naaapi at nalulugi ng daan-daang milyon. Wala na ang kanilang mga parangal sa katapusan ng taon, at maaaring kailanganin nilang magtanggal ng mga empleyado. Ngunit imposible para sa kanila na umasa sa account. Sa ilalim ng federal na batas, sinumang gustong magbayad ng bayarin ay kailangang makulong, o kahit na magpatupad ng parusang kamatayan. Walang sino man ang nangangahas na mag-udyok ng ganitong malupit na mga batas. Hindi pwede, kabayaran lang ang mga iyon. Sa susunod na gusto ng sumugal ng asterisk, hindi na niya matatanggap ang taya niya. Makasalanan na sabi ng amo ng bookmaker na ganoon lang kaina ang kaya niyang paglabanan. Tuldok. Silid ng VIP sa Tiansheng Stadium.
Nakita rin ng isang grupo ng mga nakatatandang kapatid na babae ang eksenang ito, ngunit natigilan din sila. Marami rin silang alam, ngunit inaasahan na nilang makakakita ng ganoong larawan. Sa simula, wala siyang talo, at siya ang nanalo ng kampyonato. Natalo nga si Chin Mui-ang, at natalo pa rin siya ng husto. Napakasama talaga, napakalaki ng agwat sa pagitan ng dalawang panig. Nakita ng matandang lalaking nakaputi na nakaupo sa upuan ang panalo ni Xia Ping, ang kanyang mga mata ay hindi nakalantad sa kahit isang kislap ng liwanag, at tila may alam siya, at may bahid ng tononibik sa kanyang balintataw. Pero tiniis pa rin niya at sinabing, "Ito Xia Ping, makikita ko siya ng personal pagkatapos ng seremonya ng paggawad ng parangal." Ano, nakakagulat ang maraming malalaking pangalan. Lahat sila ay natigilan. Gusto talaga ng matanda na makita ang bata. Dahil ba sa potensyal ng lalaking ito, gusto mo itong i-recruit? Gayunpaman, kung iisipin mo, kahit na napakalakas ni Chin Mui-ang, mapopromote siya sa teritoryong militar sa edad na 18. Isa itong pambihirang henyo sa loob ng 10 taon. Bago pa man lumitaw si Xia Ping, siya ang unang karapat-dapat. Gayunpaman, natalo si Chin Mui-ang, natalo sa isang 9 na araw na Tianping sa martial art, at natalo pa rin sa uri ng kahabag-habag. Kung ikukumpara mo ang dalawa, malalaman mo kung alin ang may mas malaking potensyal. Kung si Chin Mui-ang ay isang pambihirang henyo sa loob ng 10 taon, ang tag-araw na ito ay tinatayang magiging isang walang kapantay na kaakit-akit. Minsan ang pinakakinatatakutan ay ang paghahambing. Wala itong halaga kung ikukumpara sa isang bagay. Mapot, hindi nagkasundo si Mayor Chin Fei. Kung wala si Xia Ping, maaaring makita ni Fang Lao ang anak niya, pero ngayon ay kinuha na siya ng kasuklam-suklam na si Xia Ping. Paano siya magiging handa? Ngunit hindi siya nang ahas na magsalita, kahit ang sama ng loob ay hindi nang ahas na magkaroon. Dahil nang imbitahan ni Fang Lao itong si Xia Ping na sumali sa organisasyon ng martial arts kung saan naroon si Fang Lao, natatakot ako na lilipad si Xia Ping papunta sa langit pagdating niya. Maaaring ang kanyang lungsod ng Tianshui ay tumangala lamang, kahit ang kanyang mga tuhod. Nabuo na ang batang ito. Isang hakbang patungo sa langit, ito ay isang hakbang patungo sa langit. Sinabi ng tinatawag na Yu Langmen na ganito nga ang nangyari. Isang grupo ng mga matataas na gusali sa lungsod ng Tianshui ang naiinggit sa mapangutyang pagtingin kay Xia Ping sa screen. Walang duda na kahit ano pa man ang dating maliit na tao ni Xia Ping, kapag nakita na sila ng mga matatanda, hindi na sila magagalit. Gayunpaman, inaamin din nila na kahit hindi tiningnan ni Fang Lao ang Xia Ping na ito, tinatayang may iba pang makapangyarihang organisasyon ng martial arts na titingin dito. Tutal, ang martial arts lamang ang makakatalo sa militar, at ito ang kwalifikasyon ng hamong ito. Sapat na para matuksong magmadali ang hindi mabilang na mga organisasyon na mag-imbita. Ang taong ganyan ay parang dragon na lagpas sa 9 na araw. Kaya mo ba itong supilin? Sa oras na ito, sa bahay, nakita rin ni Tatay Xia Chuanliu at ng kanyang ina na si Huang Langsan ang eksena kung saan nanalo si Xia Ping, at ang pagkagulat ay halos tumalon mula sa sofa, at ang tononibik ay umabot sa sukdulan. Haha, nanalo ako, nanalo ang anak ko. Buong pagmamalaking sabi ni Xia Xuan, hindi ko inaasahan na mananalo ang anak ko sa kompetisyon sa pakikipaglaban sa high school. Kailangan ko pa ring tingnan kung sino ang makakapang-aba sa summer stream ko. Kahit hindi ko kaya, ayos lang naman ang anak ko. Tuwang-tuwa rin si Huang Langsan, mabuting tao talaga ang anak niya. Alam niya kung gaano kataas ang gintong nilalaman ng patimpalak na ito sa high school fighting, at bawat kampyon ay tiyak na matatanggap sa Yanhuang University. Walang duda na ang kanyang anak ay tiyak na magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sige, kailangan mong tumawag para ipaalam sa mga kamag-anak at kaibigan. Ano ang mga masasayang bagay na dapat ibahagi sa lahat? Biglang may naisip si Xia Chuan, at nagpakita ng isang mapanlinlang na ngiti. Nawalan ng malay si Huang Langsan. Dito ko gustong ibahagi ang mga bagay-bagay. Gusto ko talagang magpasikat. Gayunpaman, hindi maraming bagay ang maipagmamalaki sa buhay. Paano magpasikat, paano maging mapagmalaki, gaano kakasaya, at paano isipin ang ibang tao. Tuldok. Lagi ring binibigyang pansin ng editor ng Penguin Meng Fei ang mga gawain ni Xia Ping. Tutal, isa itong bagong malaking novelista na lumabas kamakailan sa kanilang website. Kamakailan lang, plano rin niyang maglunsad ng isang serye sa TV. Paano niya hindi mapapansin? Hindi, ang guro ng itim na pusong lobo ay masyadong makapangyarihan, hindi lamang ang nobela, kundi pati na rin ang pagkukumpuni ng martial arts ay kamangha-mangha, ang hinaharap ay walang hanggan. Nag-aalala si Meng Fei tungkol sa balita ng tagumpay ni Xia Ping, ngunit paulit-ulit din ang mga damdamin. Ito ang tinatawag na sibil at militar. Isang patak ng boses, isang kahilingan para kumonekta sa komunikasyon sa video, ang hammer ni Direktor Wang. Pagkatapos ng koneksyon, agad na narinig ni Meng Fei ang malakas na kalabog mula sa martilyo ni Wang. Sabi niya, Meng Fei, alam mo ba? Si Xia Ping talaga ang nanalo sa Tiansheng High School Fighting Competition at nanalo rin ng kampyonato. Diyos ko, napakalakas ng laban nito. Excited na excited siya ng sobra. Ilang araw mo na akong hindi kino-contact. Ngayon bigla na lang akong nagko-contact. Hindi ba't para sabihin ito sa akin? Alam ni Meng Fei ang ugali ng kaibigang ito kaya hindi siya nakipag-away dito.
Ngumisi si Wang Martillo, pero Meng Fei, kilala mo ako, natapos na ang 10 episode ng serye sa TV, at aabuti ng ilang araw bago ito magawa, at malapit na akong mapunta sa video site. Gayunpaman, hindi niya maiwasang kabahan. Tutal, ito na ang kanyang pagbabago, at wala nang talo. Kung mabibigo ito, wala nang susunod na pagkakataon. Nandito ka ba para makipag-ugnayan sa akin para sa publisidad? Agad na naunawaan ni Meng Fei ang iniisip ng kanyang kaibigan. Nakangiting sabi ni Wang the Hammer, oo, para ito sa propaganda, at sa pagkakataong ito ay nakatipid ako ng pera, at mayroon pang 1 milyon na natitira sa gastos sa produksyon na 5 milyon, na maaaring gamitin para sa publisidad. Napanganga si Meng Fei, at ang 500,000 na bayad sa produksyon para sa bawat episode ng drama sa TV ay mura lang, pero ang matabang lalaking ito ay makakatipid ng 1 milyon. Ang dami nitong mga panlilinlang. Hindi ko alam kung ilang pawis ng mga empleyado ang naipon, pera. Gayunpaman, masyadong tamad siyang intindihin kung paano ito ginawa ng kabilang panig. Diretso siyang nagtanong, sabihin na natin, paano mo gustong i-publicize? Oy, ang pinakamalaking gimmick ng seryeng ito sa TV ay natural na ang bagong manunulat na si Blackheart Wolf. Tinatayang maraming tao sa internet ang mausisa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. At sa pagkakataong ito ay nanalo rin siya sa Tianshuseng High School Fighting Competition. Maningning ang mga matang parang martilyo ni Wang, isang estudyante sa high school, isang kampyon sa pakikipaglaban, isang nangungunang estudyante na may mahusay na akademikong pagganap, ay siya palang may akda ng isang nobelang gumagana. Sinabi niya na hindi niya alam kung gaano karaming tao ang nagulat. Walang duda na ang balitang ito ay mawawala at tiyak na magugulat sa buong network. Punong-puno siya ng kumpiyansa, tutal, veterano na rin siya sa hype. Hindi nakapagsalita si Meng Fei at tumingin kay Wang the Martillo, gusto mo bang tanungin ang guro ng itim na pusong lobo tungkol sa bagay na ito? Siguro ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kung panatag ang loob mo, siguradong papayag siya. Walang pakialam si Wang Dagong, tutal, nakapagpuhunan na siya ng 5 milyong federal na dolyar. Tinatayang hindi siya handang magbayad para sa sarili niyang serye sa TV. Sa madaling salita, ang bagay na ito ay ibibigay sa akin at magagarantiyahan. Oy, pagkatapos niya, ibinaba niya ang komunikasyon sa video. Binobomba ni Meng Fei ang kanyang bibig, walang magawa. Palagi niyang nararamdaman na ang matabang lalaking ito ay hindi ligtas, at hindi niya alam kung gaano kalaking gulo ang darating. Pero wala na siyang paraan para gawin iyon ngayon. Tuldok 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 tuldok. Sa oras na ito, si Joe Giavilla ay nasa sala, ang TV ay nagmamaneho, nakatitig kay Xia Ping sa TV, ang kanyang mga mata ay napakalungkot, na nagpapakita ng pagpatay kung wala naman. Sa oras na ito, may 4 o 5 lalaking itim na nakatayo sa likuran niya. Boss, ayon sa inyong mga tagubilin, iniimbestigahan namin itong si Xia Ping. Agad na sinabi ng isang lalaking itim, totoo na ang Xia Ping na ito ay napakakaiba. Malinaw na 2 buwan na ang nakalilipas, ang batang ito ay isang trio lamang ng martial arts, ngunit ngayon ay napromote na siya sa Martial Arts 9 Heavens. Masyadong kakaiba ang sitwasyong ito, ang pag-unlad ay masyadong kamangha-mangha. Kung hindi niya itatago ang kanyang cultivation, makakatanggap siya ng sorpresa. Napakamagalang ng mukha niya, at inimbestigahan ko na rin ito dati. Minsan na siyang nagkaroon ng alitan ni Joe Tayan sa paaralan. Ang batang ito ang nagpadala kay Joe Tayan sa ospital gamit ang isang suntok. Grabe iyon. Sinabi rin ng isa pang lalaking itim, dahil sa insidenteng ito, tila galit ang nakababatang kapatid ng amo na si Joe Ding, ngunit minsan din niyang nabasag ang kanyang kamay at nagpadala ng ilang piling tao upang harapin ang pamilyang Xia Ping. Kahit na matagumpay kung naipadala ang ina ni Xia Ping sa ospital, ang mamamatay tao na nagmaneho ng kotse ay nawala ng walang bakas. Tila tuluyan na itong nawala sa mundo. Walang palatandaan. Mayroon pang ang ilang piling tao na kayang harapin si Xia Ping, pero nawala na sila ng walang bakas. At nang gabing iyon, sumabog ang Villa, at sina Joe Tayan at Joe Ding ay namatay din agad. Napakaraming pagdududa na karapat-dapat sa ating pag-uusap. Nang marinig ito, ang mga mata ng buong mata ay nagpakita ng kaunting lamig, ibig mong sabihin, ang kapatid ko at ang anak ng kapatid ko ang malamang na dahilan ng pagkamatay ng batang ito. Hindi naman talaga ang batang ito, pero hindi naman talaga matatakasan ang relasyong ito. Tutal, napakatalino naman ng mga bagay-bagay, pinapanto lang para harapin ang pamilya Xia Ping, pero biglang namatay ang pamilya Joe Ding, wala pa ring senyales. Isang lalaking itim ang napangisi, tinatayang sinamba ng batang ito ang isang malakas na lalaki bilang isang Panginoon at nakuha ang malakas na lalaki bilang isang backstage, kaya pakiusap, ilipat ang malakas na lalaki para barilin, at pagkatapos ay patayin sina Joe Ding at ang iba pa. Boss, kung may backstage ang batang ito, natatakot akong hindi natin ito maalis. Nagbabala ang isa pang lalaking itim na napakasamang patayin sina Joe Ding at ang iba pa ng tahimik at hayaang walang makitang palatandaan ang pulisya. Hindi makagalaw. Patayin mo ang kapatid ko, sinabihan mo akong hindi ka makagalaw. Sumigaw si Joe Kwan, wala akong pakialam kung sino ang nakatayo sa likuran niya, kahit maglakas loob kang patayin ang disipulo ko, makikipaglaro ako sa kanya. Maraming magkasintahan ang nakatitig sa pamilyang Xia Ping.
Kapag may nakita kang mali sa batang ito, patayin mo na siya, hindi mo na kailangang magpakita ng awa, ako rin mismo ang magpapakita ng awa. May isang sampal sa mukha niya. Sa oras na ito, nasa entablado. Sige, kumislap ang mga mata ni Ziaping, at nakarinig ang sistema ng isang sigaw, binabati kita sa host, nakaakit ng maraming galit, ngayon ay nakaipon na ng 100,000 na halaga ng galit, mga pribilehiyo ng sistema, at autoridad. Pagtaas ng pribilehiyo. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Ziaping, na may matinding kuryosidad. Bagamat tuwang-tuwa siya na nakatanggap na siya ng 100,000 galit, mas kuryosidad pa rin niya ang tungkol sa sistema. Sumagot ang sistema, sa tuwing itinataas ang pribilehiyo, mas maraming function ang maaaring i-unlock ng sistema. Nakaipon ang host ng 100,000 na hatred values, na siyang nagpapasimula sa mga kondisyon para sa system privilege escalation. Sa susunod na gusto mong dagdagan ang pribilehiyo, dapat kang makaipon ng 1,000,000 hate value. Medyo interesante. Ano ang gamit ng pagtaas ng pribilehiyong ito? Gustong malaman ito ni Ziaping. System Road, pagkatapos ng pagtaas ng pribilehiyo, masusubaybayan ng host ang bawat kalaban na napupuot sa host, at maaari pang gamitin ang hate value, malalaman mo ang pangunahing impormasyon ng kalaban, pati na rin ang partikular na lokasyon. Ano? Nabigla si Ziaping. Tuwang-tuwa siya. Napakabuti ng pahintulot na ito para sa kanyang sarili. Kahit alam kong may pumatay sa aking sarili, hindi ko malalaman kung sino iyon. Kahit gusto ng isang tao na gumanti sa kanyang sarili, hindi siya makakahanap ng kaaway. Alam lamang niya kung kailan ito sisimulan ng kabilang panig. Pero sa pribilehiyong ito, mga bagay tulad noong nakaraang linggo, hindi kailanman mangyayari ang taytayan, maaari niyang ganap na mapigilan ang ganap na pagkamatay ng kalaban. Host, may mga taong nakaranas ng matinding pagpatay sa host, ginagastos mo ba ang hate value para maintindihan? Lumabas ang metal na boses ng sistema, nangangailangan ng 1,000 hate values. Malakas na pagpatay. Sino ito? Kumislap ang mga mata ni Ziaping, at likas niyang naramdaman na may kaunting pagkabalisa. Agad niyang sinabi, gagastos ko agad. Gayunpaman, hindi naman ganoon kalaki ang 1,000 puot para sa kanya. Opo, host, System Road. Isang malakas na kalabog ang biglang damaloy mula sa sistema, at agad na nagkaroon ng malinaw na larawan sa isipan ni Ziaping, na isang eksena sa malayong sala ng villa, na nagdulot ng nakamamatay na epekto sa kanya. Ang larawang ito ay isang sandali kung kailan nakukuha ng sistema ang pagpatay ng kalaban. Bagamat maikli ang oras, sapat na ito upang malaman ang karamihan sa impormasyon sa kabilang panig. Tiyo ni Joe Tyen, ang kuya ni Joe Ding na si Joe Kwan. Nakahanap siya ng bakas ng mga pahiwatig, gusto mo ba akong paghihigantihan? Hindi napigilan ni Ziaping na ikuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kakilakilabot na pagpatay. Malinaw niyang naaalala na noong huling beses na dinala ang kanyang ina sa ospital, hindi na niya hahayaang mangyari itong muli. Kahit sino pa ang gustong gumawa nito para sa kanyang pamilya, siya ang dapat magbayad para dito. Hukbu, ang kalaban ay may lakas ng isang mandirigma, ang bilang ng mga balahibo ng grupo, ang antas ng panganib. Subaybayan ng sistema. Patay na ang linggong ito. Kahit sandali lang niya nakita ang eksena, alam ni Ziaping na ang linggong ito ay isang mapanganib na gangster. Isa itong makamandag na ahas, at ang kanyang puso ay mainit at malupit. Walang dahilan para makipag-usap sa isang gangster na tulad niya. Hinding-hindi ka sasabihin ng kalaban mo. Ang tanging paraan ay patayin ang kawalang galang ng kalaban, at isulat ang ugat bago pa man ito matapos. Kapag natapos na ang seremonya ng paggawad ng parangal, papatayin ko siya. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Ziaping, ngunit tahimik siya at ang kanyang panloob na mga hinaing ay namumuuna at hindi siya samipot. Dahil kinakailangang ibigay ang premyo, malamang na hindi siya aalis kaagad, kung hindi ay tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Mabuti na lang at hindi ganoon katagal ang oras na ginugugol para sa paggawad ng parangal sa seremonya. Nakatayo lang ito sa podium, na panalunan ang trofeo ng kampyonato, at hinahayaan ang ilang mamamahayag na kumuha ng litrato. Gayunpaman, ang runner-up na si Chin Mui Ang ay hindi dumating, ngunit ang unang middle school ay nakahanap ng ibang estudyante sa halip na makatanggap ng parangal, sinasabing nasa emergency treatment pa rin ito, hindi maginhawang dumalo. Kahit hindi kumbinsido ang mga estudyante sa paligid niya na si Ziaping ang nanalo ng kampyonato, wala talagang paraan. Pagkatapos ng mahigit isang oras, natapos na rin ang seremonya ng paggawad ng parangal, at nagplano na rin si Ziaping na umalis. Sa pagkakataong ito, isang lalaking itim ang agad na lumapit at hinarang si Ziaping. Sabi niya, Mr. Zia, may isang malaking lalaki na gustong makita ka. Hindi ko alam kung may oras ka ngayon. Gusto akong makita ng malaking lalaki. Nakatitig si Ziaping sa lalaking itim, nakaramdam siya ng malakas na paghinga mula sa kabilang panig, higit pa sa sitwasyon ng militar, tila umaabot sa mas mataas na antas ng kaharian, ang lakas ng martial arts ay kakilakilabot. Tama, bahagyang ngumiti ang lalaking itim, malaking pagkakataon ito. Kapag nahuli, walang katapusan ng mga benepisyo. Tinatayang kahit ang buong pamilya Tian Shusheng ay sabik na makakuha, ngunit wala silang paraan. Kumakabog ang puso ni Ziaping. Ginamit niya ang sistema para malaman na ang kabilang panig ay walang mali siya, at walang pagpatay na naganap. Ang ilan ay pala kaibigan. Tinatayang hindi ito isang patibong.
Bueno, ikaw ang nangunguna. Agad na nangako si Zia Ping na bababa at aasikasuhin ang mga mahahalagang bagay. Huwag kang mag-alala, tingnan natin kung sino ang tinatawag na malaking tao. Hoy! Di nagtagal, nakarating sila sa isang gusali sa likod ng stadium, napapalibutan ng mga gwardya. Maraming pulis ang nagbabantay sa lugar na ito, ngunit walang hamarang sa kanila, dumiretso ang dalawa sa isang bulwagan sa ikalawang palapag. Nakita ko na ang bulwagan ay napakalaki, na parang isang silid pagsasanay, at may isang matandang lalaking nakaputi ang damit na nakatayo sa bulwagan, may hawak na mga kamay, kasunod ang 4 o 5 lalaking itim. Ramdam ni Zia Ping ang kakaibang amoy ng matandang lalaking nakaputi. Tila nababalot ito ng kakaibang enerhiya. May lasa ito ng langit at tao. Tila lubos itong nakaugnay sa kalikasan at napakalakas. Sa wakas dumating na. Ngumiti ang matandang lalaking nakaputi kay Zia Ping at sinabing, "Sige, suntukin mo ako at subukan mo." Ano? Nang marinig ito, lubos na natulala si Zia Ping. Baliw ang matandang ito. Kung hindi siya kikilos, tatawagan siya para bugbugin siya. Monghe ba yan? Mr. Zia, huwag kang mag-alala, tinatawag ka ni Fang Lao para gawin ito, kahit ikaw pa ang magsimula. Umasa ka lang sa kasalukuyan mong lakas, gusto mong sakta ng luma, hindi mo alam kung gaano kalayo ito. Ngumiti ang lalaking itim sa tabi. Nang marinig ito, biglang binitawan ni Zia Ping ang kanyang puso at nanindigan, at ang matandang lalaking nakaputi ay naging isang suntok. Mga dragon na may kamao, pumunta sa dagat. Isang suntok at isang putok, tila may bakas ng mga dragon sa kawalan, umiikot sa hangin, umuugoy, at sumasabog ng napakalakas na kapangyarihan, 10,000 libra ng puwersa ang biglang sumabog. Ang mga itim na katabi nila ay parang mga nagniningning na mag-aaral, palihim na namangha, kahit na nakikita nila ang labanan ng batang ito sa screen, ngunit kung malapitan, ito ay mas kakilakilabot kaysa sa inaakala. Isa lang itong suntok, at ang malalakas na mandirigma ay hindi naman niya kalaban. Mabuti naman, ngumiti ang matandang lalaking nakaputi, bakas sa mga mata niya ang tononibik, at dahan-dahan siyang sumuntok at tinamaan ang kamao ni Zia Ping. Boom! Bigla, nagbanggaan ang dalawa, nagpakawalan ng sunod-sunod na pagsabog ng gas, at nayanig ang bulwagan. Ano, nanlaki ang mga mata ni Zia Ping, dahil natuklasan niyang walang silbi ang kanyang kamao sa matandang nakaputi. Tila nasipsip ang lahat ng lakas ng sampal ng kabilang panig, at maging ang matandang nakaputi ay walang lakas para umatras.